as we go through with the CLP, marami tayong matututunan na kung paano tayo magdadasal. Ano, yung hindi agad hingi, magpuri muna, then magpasalamat, ano po, humingi muna ng tawad. And ano yung napapansin? Kalimitan, Lord, ganito po, bigyan niyo po ako. Iyan po yan, importante, no? Dapat tinatawag niyo din ng Holy Spirit. Sino rito po yung sa natural, sa normal, pag lumuhod, kasama ang Holy Spirit na tinatawag? So, are you getting my point? Ano? Kalimitan, Lord God, ito po ang sitwasyon. Ano? And in this talk, we will really go deeper into what is this third person in the Trinity, itong Holy Spirit. Ano po? So, yan po ay siguro mga 20 years ko na din, laging dinadasal. Kasi po ay, in this talk, we will learn that the Holy Spirit is the one guiding us, leading us, and ultimately sanctifying all our actions. Ano po? So, as I begin, so welcome po sa CLP number 28 po, talk number 10, Life in the Holy Spirit. Title pa lang, Life in the Holy Spirit. Buhay natin with the Holy Spirit. Kumusta? Ano po? So, I have this goal sa talk ko po. Number 1, to prepare the participants for the next week baptism of the Holy Spirit. Kami po last Saturday, nag-baptism of the Holy Spirit na yung aming sa mission namin. So kayo po next week na. Sana excited po tayo to receive the Holy Spirit. Ano po? Number 2, by explaining the role of the Holy Spirit plays in man's lives. Yung role nito sa atin. And then number 3, to understand the gifts of the Holy Spirit and how these gifts can provide men with a deeper sense of Christ in their lives. Napaka-importante. Dito pong aking tatlong goals na to. Now, the role of the Holy Spirit in the life of a Christian bring us a new heart. So ito palang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng panibago. Sabi kanina sa kanta, no? A new heart I will give you, says the Lord. Diba? Ito ang magbibigay ng panibagong puso. Give us power to do what is right. Since the Holy Spirit is our guidance, siya ang gagabay sa atin. Siya magbibigay ng biyaya para gawin yung tama. So if you are praying for something that you need to choose what is right and what is wrong, or choosing the dilemma, choosing between two good, call the Holy Spirit. Bring us the presence of God. Okay, the Holy Spirit will give us the presence of God. And finally, to hear God's voice and experience God's intervention. You see, the Holy Spirit is the way to hear God's voice. Ang lalim po, no? Gusto natin, Lord, ano po bang gagawin ko? Ang anak ko po'y ganito. Lord, yung business namin. Lord, yung asawa ko. So it's the Holy Spirit who will give the voice. Okay? And experience God intervention. Siya po ang ating malalapitan. Okay? We will learn how the Spirit works through the Bible, called spiritual gifts. So, importante po kasi this coming week,
as you are preparing for the baptism of the Holy Spirit, magkakaroon ng one-on-one, I think. Yes, tama. And igagay po kayo ng inyong mga TL para dito sa spiritual gifts. And I suppose, kayo po talaga ay somehow with this 10th talk, ay talagang medyo nag-sink in na po, malalim na po tayo. And ready enough to receive the baptism of the Holy Spirit on Saturday. Alright. Recap po muna tayo para mas quick recap of Christian theology, the doctrine of the Trinity. Ano po? Sino po ang merong nasan nga po ang mga participant? Kasi, tatawagin ko. Ako po yung teacher kaya tatawagin ko. Ayan po, quick recap lang po tayo, no? Merong isang Diyos, ano po? Pero, isang Diyos, pero sila'y tatlo. May tatlong persona, ano po? There is one God who exists eternally as three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, yung pong three persons na yon, distinct role of each. God the Father, sino siya? Siya po ang mag-enroll rin po kayo sa theology. God the Father, sabihin natin, meron kanya-kanyang trabaho ang bawat persona. Ano po? Meron kanya-kanyang naging ganap. At ang God the Father, the Creator. Siya po ang lumikha. God the Son, siya po ang Redeemer. tumubos ng kasalanan natin, nagligtas sa atin. And we know the story. And number 3, God the Holy Spirit, na pag-uusapan natin ng 2 oras ngayon. God the Holy Spirit is the sanctifier. My dear participants, itong pag-uusapan natin ngayon ay ito ang isa sa napakahalagang topic na para tayo as we journey in our lives here on earth, we are always guided. Ano po, pagluhod po natin o pag po kayo ay merong problema, meron kayong ipapagpasalamat, meron kayong gustong iparating, yan po, prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Kaya mamaya, atin po ulit yung kakantahin. Okay? So, going to the main topic, God the Holy Spirit, the sanctifier. The Holy Spirit is the active personal presence of God at work within creation and the hearts of believers. So, the Holy Spirit transforms lives in yung sanctification. By applying the salvation achieved by Jesus. He lives within believers to comfort them, guide them into truth, convict the world of sin, and hand out spiritual gifts. So, with the participants, ito hong Holy Spirit, the sanctifier, He is the active personal presence of God. Nalikha na ang mundo, nalikha na po tayong lahat. And then, ang Holy Spirit, ito po ang pinangako ng Diyos at ipinangako din ng Redeemer, si Jesus, na ako'y aalis, ako'y babalik sa Ama, I will go back to the Father, but I will leave you. Sino? I will leave you the Holy Spirit, the Paraclete, to guide you in all your lives. Kaya po pag po kayo ay ito, maniwala po kayo. If you have this kind of very deep relationship with the Holy Spirit, iba po ang magiging natin, disposition lagi. Walang taong walang trials. Di ba po, ma'am? Walang tao, walang trials.
Dahil ang ating sinusunod ay si Christ. Kaya lagi tayong may cross. Tama po ba? Kasi pag ayaw nyo ng cross, anong ibig sabihin? Ayaw nyo ng cross. Eh, ang cross na yun ay, sino ba yung cross na yun? Kaya laging may cross. So, it's our disposition how we will carry this cross. Kaya po, the Holy Spirit, sinabi dito is the active presence of God. Ano po? Yan po talaga ang kapag we have this relationship with the Holy Spirit, I would say, we are in the right track. 3 days ago po yung nagkalagnan. Tapos po ay, sabi ko, ito, pag ako'y kay Brother Ariel, hindi niya na ako papansinin sa GC namin. I asked the Holy Spirit, totoo po ito. Parang sigap ako ng konti. So kahapon, ng umaga, kasabay ng itong bagyo na to, si Inday, walang pa akong boses. Sabi ko, Holy Spirit, ako po ay patuloy na naniniwala sa inyo. Please guide me dahil ako po ay may talk sa Batangas. Wala akong boses. Biglang nag-text yung therapist ko, yung nagmamassage po sa akin na every time na pag ako minamassage nyo na gumagaan yung aking karawan. Out of the blue, biglang nag-message, Sir Glenn, kayo po may magkakaschedule. Kabagyuhan! Di ba? Sino mag-aakala na biglang magte-text? So, sinundo ko. Yeah, oo. And kagabi, nagpamassage na po ako. Sabi ko, wala akong boses. Umaga po, may boses na ako. It's the Holy Spirit. It's really the Holy Spirit. Bakit? Hindi naman, siya mismo nag-message sa akin. Sabi ko nga sa akin, mami, ba't hindi ko naisip si Mama Olive? Tapos yun that's a very simple story, nakakagabi lang. How much more to the bigger ones? You have your own individual crosses right now. Have you asked the Holy Spirit to enlighten and to guide you? Come, Holy Spirit. Okay? So, and this is the reason why, after the module 2, papalalingin ang relationship po ninyo, participants. Papalalingin. Kaya po magkakaroon ulit kayo ng baptism of the Holy Spirit. And the program is so intense and overwhelming, ang sarap yakapin ng Holy Spirit. So pagka nagkakaroon po kayo ng discussion sa mga servants natin, yung nasa sa likod, at may ikwento ang Holy Spirit, believe me, marami po silang mga experiences. Okay? So, moving on, instances in the Bible about the Holy Spirit. Yeah. In Luke 24:49, Jesus promised the Holy Spirit, I will send down upon you the promise of my Father. Remain in Jerusalem until you are clothed from the power on high. So, totoong ipinangako yan. Ipinangako yan ng Ama. Kaya po nung ang Panginoong Kristo po'y bumalik sa Ama, Kanya ulit sinabi, huwag kayong mag-alala. Babalik man ako sa Ama, ay yung pangako ng ating Diyos Ama, ay paparoon sa inyo upang kayo gabayan. That's the Holy Spirit. Yung sinasabi niyan sa John 14:16, 17, I will ask the Father and He will give you another Paraclete to be with you always, the Spirit of truth. He remains with you and will be with you. The Paraclete, ibig sabihin yun yung the guidance. Okay? The Paraclete, the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, will instruct you in everything and remind you of all that I told you. Okay? Meron sunod akong Bible verse, gusto ko po ang Tagalog.
Kasunod din to ng Acts. Gawa 10:44. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos, kaya't sabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Ba't ko pinresent sa Tagalog para mas masarap pakinggan? Ano? Tingnan niyo po ito. Itong Acts 10:44 na to, ang background po nito ay si Peter po ay nagpipreach. Ano po? Si Peter ay nagpipreach at sa hindi inaasahan, biglang pumanahog ang Holy Spirit. Okay? At by the way, sa BCBB po, as you go through with the being a regular member, pag po nagkakaroon po kayo ng mga meetings, may mga Bible po na mapag-usapan. At kung sakali kung kayo ay sadyang nagbabasa na ng Biblia, tingnan niyo po ang istorya ng Acts 10:44. Ano? Kaya po ito ay binigyan ng highlight kasi po, binigay din sa mga hentil. Alam niyo yung mga hentil or Gentiles noong panahon? Sila ho yung kaparehas ng mga scribe at mga pariseyo. Sila ho yung hindi naniniwala sa law of Moses. Hindi naniniwala. Sila po ay hindi ho sila naniniwala sa law of Christians, law of Jews. Kaya nagtaka, bakit ang mga hentil ay pinangaugan din ng Holy Spirit? Okay? Brothers and sisters, sa baptism of the Holy Spirit, ano po? Sa baptism of the Holy Spirit, tayong lahat ay totoong papanagugan ng banal na Espiritu Santo. Sabi ko po ay totoong papanagugan. Last Saturday, kinuwento ko po sa aking classmate. Last Saturday, nag-baptism of the Holy Spirit kami doon sa aking grupo, sa handle ng misis ko. Napakatahimik na babae. Okay? Manager ng bangko, tahimik na tahimik, hindi nainig. At tuwing may sharing bagsak agad ang luha. Then, nung nagbabaptism of the Holy Spirit, nagtaka po yung misis ko at saka yung assistant niya. Sa baptism of the Holy Spirit, sorry to spoil some of the activity. Nung kung nagre-repeat after me sa prayer, hindi po nakakasunod. Doon sa, okay sister, sundan mo ako sa aking panalangin, let's pray together. Yun po ay magkalapit. Diyos Ama sa langit, sa araw kong ito, nagpapasalamat. So, repeat after me yun. Yung pong participants, hindi po nakakasunod. Nagtataka po yung DL sa yung assistant. At pailan nilang word lang, hindi naman po mahinapan yun eh. And then after po ng baptism, basta iyak din lang siya ng iyak. Na nakapikit. And then after po nung tapos na yung baptism, we're having our dinner. And then, nag-program na ako, ano din na nag-MC noon. Nagsalita po yung participants. Natulo ang luha, sabi niya, ang karanasan ko po, ang huli siyang nag-share, ang karanasan ko po, nung pong nag-repeat after me ako dun sa prayer, maaari pong magtaka po yung aking discussion leader. At hindi ko po nasusundan yung prayer. Dahil po sobrang ingay po ng tenga ko, ang dami ko pong naririnig na iba-ibang wika. And that's the gift of the Holy Spirit.
Iyak nang iyak yung babae. Last baptism naman po, yun sa amin naman pong mismo sa chapter, na-experience ko din, ako naman po ang laying hands. Sundalo, na napakatahimik. At ang sundalo ba tahimik, ano? May sundalo po ba dito? Katahimik din, tapos po nung nagle-laying hands kami, biglang nagsisigaw ng iba't ibang wika. Praise the Holy Spirit. Praise the Lord. Hindi namin din-expect na siya ang nakaka-receive ng gift of tongue for like 20 to 30 seconds. Eh ako po ay talagang parang binuhusan ng may yelo dahil sa harapan ko mismo, pakinig na pakinig ko. And really, the Holy Spirit is alive. The Holy Spirit pumanahon. At ang sinasabi po ng Acts 10:44, walang pinipili. The Holy Spirit has no favorites. At marahil sa mga narito pong participants, marahil nag-ano ba po kayo na parang hindi pa ako ready, parang may doubt pa ako. Mamaya may mababanggit ako tungkol dyan. Yun nga pong hentil. Ibig sabihin po ng hentil ay outside our Christianity. Sabihin na natin, pagano. Kumbaga nga ho'y outside ng reliyon, ay pinalahugan ng Holy Spirit. And you know, after that instance, nagpabaptize yung hentil. Okay? Yun, nasa baba. The Holy Spirit descends not to some, but to all who fear God and acts uprightly. And I would believe na at this point in time, 10 talks, kayo po na one-on-one on the first module, you continue, salamat sa Diyos, dahil merong hindi natutuloy, pero kayo nagtuloy, salamat sa Diyos. Kayo pa ba naman ang hindi biyayaan ng Banal na Espiritu? Tayo pa ba naman na nagsusumikap? Ano po? Now, gift of the Holy Spirit. So, ito ho yung gift na matatanggap natin from the Holy Spirit. The gift of wisdom, knowledge, discernment, faith, healings, miracles, prophecy, tongues, interpretation of tongues. Ito hong mga gifts na to ay biyaya ng Banal na Espiritu Santo. Okay? Wisdom. You remember the story of Solomon? The wisdom of Solomon? You ask for wisdom. Today, I ask for wisdom. I ask for healing. And the Holy Spirit gave it to me. Yung si H nga namin eh, ano bro, ikaw ba'y papasamahan ko pa? Dahil 3 event po yung amin sa Lipa. The Holy Spirit rest upon me. Salamat sa Diyos. Knowledge. Sa maraming pagkakataon, kailangan natin ito. Ano? You ask for knowledge. Holy Spirit, I need knowledge. Holy Spirit, I need discernment. Ang anak ko po ba ay aking pag-aralin sa Manila o dito na lang? You ask the Holy Spirit. Itutuloy ko pa ang business na to? Or hindi? And all our decision makings, you ask the Holy Spirit. Okay? So much so, with the faith, healing, miracles. At tingnan niyo po yung dalawa sa huli, gift of tongue. You ask. And you know, in one of the talks, di ba, yung praising and raising of hands, so parang medyo na nakikita niyo na po how we worship as a regular member. We are doing the gift of the tongues, mamaya, gusto ko pong maparana sa inyo. Para talaga tomorrow, on Saturday, sa inyong baptism,
you really feel, ma-practice ko na mamaya after that. Kaya yung bagong kaibigan ko po na brother na sa music ministry, ako po nag-request ng dalawang song. Salamat po. So, and the interpretation of tongue. Alright, moving forward, explanation of the gift of tongue. No? Merong stress, in this talk po may stress po sa gift of tongue. Ano po? Tayo po kami, sa mga regular members po, kami po ay nagkakaroon ng mga general assemblies, nagkakaroon po kami ng worship, most of our activities po. Kung kayo po ay dating ng maaga, yung tipong kokonti pats, dumating kayo ng maaga, nag-worship po muna kami. To really bless the place and invite the Holy Spirit to come fall on us now. Pumarito kayo, Holy Spirit, sa amin. And then, bless po ang ating place. So, yeah. Explanation po, a brief lang. The gift of tongue is the only gift that manifests itself almost immediately. Tandaan niyo po yan, ha? The gift of tongue is the only gift that manifests itself almost immediately. So most of you, if not all, will receive this gift during the baptism of the Holy Spirit. Okay? Huwag po kayo magkakaroon ng false humility. Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa. Natatakot ako. Ito po. Gift that manifests itself almost immediately. Kailan nyo matatanggap? During the baptism of the Holy Spirit. Sa Sabado. Kaya po sabi ko sa inyo, unang entrada ko pa lamang, binigyan ko na kayo ng hint. Kumusta ang life nyo with the Holy Spirit? And this is the time to nurture and deepen our relationship with the Holy Spirit. Okay? It is the only gift where we benefit directly. Ang dami po ng gift kanina. But it's the Holy Spirit, the gift of tongue, is the gift where we benefit directly. Ano po? And you know, if you naka-attend na po ba kayo ng General Assembly ng chapter? Parang hindi pa, no? Dahil sa sunod po ninyo, sa members information nyo, ma-invite na po kayo sa General Assembly. You know, kami, sa amin, almost perfect lagi kami sa General Assembly natin. Doon po kami nag-general worship and we are experiencing this na talagang daman-dama mo. Ako po, kaya po nag-member ako ng music ministry. Dahil every time ako'y kumakanta, I can feel in my spirit the presence of the Paraclete. Ano po? Kaya siguro iba sa inyo, attracted na mag-keep going because of sa pagkanta. Ang ganda ng kanta. Ang galing ng gitarista. But more importantly, ang galing ng Holy Spirit using the music ministry and their songs. Ano po? By praising the Lord. Alright? Next, prayer in tongues and purpose. Yan po. Sabi po sa 1 Corinthians 14:2, for one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit. For one who speaks in tongues, speak not to men but to God. Excuse me po. Ano po? Kasi mamaya, gusto ko talagang practice. I have this really high spirit to really experience with you participants itong sinasabi ko pong gift of tongue. Ano po? For some na hindi pamilyar, baka ikaw matawa. Baka ikaw ay madistract. At ito pong talk na to, pinipilit kong iparamdam sa inyo na ang gift of tongue ay it's not speaking to men but to God.
Sabi po doon sa 1 Corinthians. So, prayer in tongue is a prayer of praise to God in a language we do not understand. Yan po ang gift of tongue. Hindi natin naiintindihan. Kusa, mabilis na lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga dila. Okay? And it's a prayer of praise to God. It is a prayer based on the faith that this gift describes in the New Testament is still available to us in our day. In the New Testament, maraming mga karanasan ng gift of tongue. Nung panahon ni Jesus, yung pumapanaog na may fire, yun yung mga gift of tongue, nagsalita na meron pang pagkakataon na talagang yung naka-receive the Son of the Holy Spirit, talagang makikita mo how His faith really uplifts the presence. Ito po. And in regular prayers, we use the gift of knowledge. Ito. Nakikita po ninyo. In our daily prayer, regular prayer, yung sabi ko kanina, kung tayo simbahan, lumuhod. In regular prayers, we use the gift of knowledge. Okay? Memory and understanding. Kaya pag kayo lumuhod, inisip nyo kung ano yung inyong sasabihin, tama? With all your concerns, ito, anak, asawa, sana ay mag-member din sa BCBP. Coming from the knowledge. Tama po ba? Inisip. In the gift of tongue, our mind is at rest. Hindi po gumagana. While our spirit is at prayer. Yun po yung malaking pagkakaiba. Kaya po sa regular prayer, kahit kailan pwede niyong ihinto. Pagtapos na yung naisip niyo. Pagtapos na yung inilapit niyo at pinagdasal niyo. Tama po ba? Nasa sa inyo ang paghinto nito. Sa gift of tongue, kusa. Hindi, sabi nga po, the mind is at rest. Okay po? And mamaya, please feel free to really embrace the Holy Spirit in the gift of tongue. Ang mga servant po, believe me, si brother CCL, tagal na sa BCBP. Mamaya, tutulungan tayo ng mga servant. And together, we will experience a part of this, para lang makita po ninyo. And tomorrow, sa Saturday, tayo po ay ready for the baptism of the Holy Spirit. What does this prayer sounds like? Ito. Kaya po mamaya, please be aware, hindi po sana kayo ma-distract. Because this prayer, the gift of tongue, it has all the qualities usually associated with language. Kaya ba't kayo magkataka? Bakit? So, associated with language. Kaya po iba-ibang wika. May accent, may pattern, and may rhythm. It sounds at times foreign. Okay? Kaya may mga Latin, may Spanish, merong rhythm, singing. Okay? Composed of 4 to 6 words. Meron pa ang ganyan. Yung pong yun sa aking, yung sa sundalo, na katahit-tahimik, kabait-bait. Ano po, ay sabi ko, siguro mga 4 to 6 na po yung language na narinig ko yung iba. Okay? Repeated and not always in the same sequence. At times, the sounds are only syllables, which after a while change into words. Okay po? When does one get the gift? Kailan? Ito po yung tanong natin. Normally, during the baptism of the Holy Spirit. Kaya sabi ko sa inyo, directly, immediately. However, there are those who have received it before or way after baptism. Okay? Meron pong hindi mismo sa, meron pong way ahead pa. Ano po?
sa mga nakaka-attend po ng worship, we do not know, nare-receive na natin. Hindi na po coming from the intellect. Nung una, kahit ako nung una, parang coming from my intellect. Yung aking give of tongue. Okay? But I have a deeper relationship with the Holy Spirit, pumapasok talaga siya. Okay? How does one get the gift? The receipt of this gift has no bearing on whether you deserve it or not. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, no false humility. Sabi po, this gift has no bearing on whether you deserve it or not. It's a free gift to you. However, this gift requires acceptance on your part. Okay? Merong kasabihan, nemo that God not have it. You cannot give what you do not have. Kung wala ang Holy Spirit, paano? How can you inspire other people? How can you influence? How can you pray? Di ba, healing? How can you share your wisdom? Mari, ako may lalapit sa iyo. Di ba may mga ganitang karanasan? Pare, ako may problema. If the Holy Spirit is within us, kung aware tayo sa presence ng Holy Spirit, you ask wisdom, hindi na kayo ang magsasalita. Hindi na coming from you yung lalabas sa inyong mga dila. Yung give of tongue. Sasabihin mo, bigla na lang sabihin, Mare, thank you ha. Bakit? Di ba ako'y lumapit sa iyo? Di ba may mga karanasan tayong gano'n, lumapit ako sa iyo, ayun. Ay ako'y merong biglang naisip na ayun, naman ng Diyos, ayos na. Are you getting my point? How much more na ini-invite natin, ini-embrace natin ang presensya ng Diyos Espiritu Santo, the Sanctifier. Okay? So, tanggapin natin. Let's be excited to renew again our life in the Holy Spirit. We cooperate by moving our lips and allowing the Holy Spirit to work in us. Okay? Baptism of the Holy Spirit, ano po ito? Please don't be confused dun sa baptism natin. Yung baptism natin nung tayo bata, nung sanggol, iba po sa baptism of the Holy Spirit. Wala na po itong tubig na binuho sa ulo. Yun po yung sacramental baptism. Okay? Huwag po kayong malilito. Ito pong baptism of the Holy Spirit, this is the charismatic baptism of the Holy Spirit. Okay? Ano po ito? A religious experience where one becomes aware in a decisively new way the presence of God in our lives. Napakasarap pakinggan. Ito ang realidad na to. A religious experience. Okay? The Spirit gives us a deeper sense of the presence of Christ. Blesses us with a stronger desire to pray and a greater zeal to witness to God's work in the church and in the world. Okay? In the church and in the world. Yung church po dito, yung mystical body of Christ. Lahat ng katawang mistiko ni Kristo, lahat ng nabidyagan, lahat ng anak ng Diyos. Alright? So, just imagine, you have your apo, ang kulit, you have your matibay-tibay na pagsubok. You are asking the wisdom, bigla na lang i-invoke kayo ng Holy Spirit. You start with the prayer. Okay? Kaya hopefully po ay, pag po kayo may mga dasal, kaya na po ako nandoon, nakalima siguro po ang dasal niya.
to give me the voice na mas maliwanag pa. Parang nalimutan ko ako kung merong nawalan ako ng voice kahapon. The Holy Spirit. Alright. Obstacle po, ito tandaan niyo po. Obstacle to receive the gift of the Holy Spirit. Ito po. A person may feel unworthy. Sabi ko po sa inyo kanina. Because he is a sinner and not worthy to receive this gift of the Holy Spirit. Okay? Yun po. For as long as you have this feeling of unworthiness, paano? Paano makakatanggap? Okay? Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, ito po ay kusa na binibigay ng Panginoon sa atin. Huwag na po kayong magduda. Yung pangalawa, another obstacle is doubt. Alam niyo po, ang demonyo ay napakamakapangyarihan din. Okay, kanina nga po, tingnan niyo yung demonyo. Okay na okay, akala ko dire-diretso na. Pinatay pa yung malalakas po yung servant natin. Di ba? So, doubt, wag po kayong magdududa. Wag po yung pagdududahan ito. Bakit? Kasi ang doubt, the existence of doubt is coming from the black side. Yan ang kaya niyang gawin. Hindi niya kayang tapatan the power of the Holy Spirit. Pero kaya niyang i-build sa iyong puso, sa iyong isip, ang pagdududa. Tama po ba? Kaya. Kaya niyang establish ang pagdududa. The devil can establish that on you. Okay? So, obstacle, hopefully po, pagdasalan natin, manampasan natin itong pagdududang ito, at saka yung feeling of unworthiness. Now, the questions on the slide. Are you ready for the baptism of the Holy Spirit? Naku, para isa ng yes. My dear friends, kidding aside, nandoon, pinaniwala ko ng malalim-lalim at pinilit kong pababawin, and hopefully, this coming Saturday, the baptism of the Holy Spirit will really descend upon each and every one of us. Kasama kami mga servant. Okay? Are you ready? There's a need to be spiritually prepared for this occasion. Don't worry. Don't worry. Wag po kayong nangamba, wag magdududa. May preparation lang po. Go to confession, kaya po, lahat po, kayong lahat, tayong lahat, even the servants, for all you know, even the servants, we are all asked to confess again. Sa amin, another renewal na naman itong pagkakataon ito. Akala nyo, itong mga servant, akala nyo po ay naglilingkod sa inyo? Hindi. Kayo rin po ang dahilan kung bakit sila nakakapaglingkod. So may give and take relationship po tayo. Kaya kami rin po sa baptism of the Holy Spirit, we are all encouraged to confess. With pure hearts, di ba sabi sa kanta? Para maging pure ang ating hearts. I will give you, says the Lord. Okay, with pure hearts, go to confession, strengthen your prayer time, and receive the sacraments. Kung makakasin ba, receive the sacrament. Confession, one of the sacrament. Okay? Sa module ito, pinapabasa pa ito. Hindi ko pa pinapabasa. Akito Charismatic Renewal ng Catholic Church. Libro yan. Okay? I hope this talk, Life in the Holy Spirit, it's another renewal to each and every one, most especially the participants. Ano po? Kaya ang topic ko yung Life in the Holy Spirit, buhay natin kasama ang Banal na Espiritu Santo. Ano po? Okay? So, may the Holy Spirit guide us always, and let's pray for one another. So after po nito, ako po ay magdadasal, and
we will invoke the Holy Spirit to really strengthen us, bestowed upon each and every one of us, and we will invite the Holy Spirit to embrace us this moment. Ano po? Last stop ng ating module 2, panibago ulit yung talk kasi magkabaptisan na, and then konting-konti na lang at kayo po ay gagraduate. Ano po, and happy to be part of your graduation. So, in the spirit of great atmosphere of silence and prayer, please all stand. Ano po? Please all stand. Kayo po ay damhin nyo lang po kung how will the Holy Spirit guide us. Pwede din po kayong sumabay sa kanta po ng choir, kasama po ako. And then yung aking pong instruction ay ating pong gagawin, and we really pray at this moment, Lord God, papuri at salamat sa iyo, Panginoon po Diyos. Sa pagkakataon nito na sa CLB na to ay meron na naman po kayong tinawag at sila tumugon, Lord God. Sa pagkakataon po ito, Lord God, amin pong ini-invite ang Holy Spirit to be with us, to rest in our midst, Lord God. Sa pagkakataon ito, Panginoon, sa paghahanda po namin sa baptism of the Holy Spirit, ipadama mo sa amin, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, ang inyong presensya. Sa talk po ito, Lord God, nakita namin na hindi po namin napapansin ang ipinangako nyo na sa pagbalik ng inyong Diyos Anak, sa pagbalik ni Jesucristo sa inyo, Kanya pong iniwan, Kanya pong nirealize ang inyong pangako na magpapadala kayo ng banal na Espiritu nang sa gayon kami po'y gabayan, nang sa gayon kami po'y patnubayan sa aming mga buhay, Lord God. Sa pagkakataong ito, ang mga naririto po na participants, tumugon sa tawag mo, nag-yes sa iyo, Lord God, ipadama mo ngayong araw kong ito ang banal na Espiritu sa kanila, Lord God. Maghari nawa ang banal na Espiritu as we sing, Come Holy Spirit, for us. Natin pong sarang ating mga mata. Close our eyes. Follow me now. I need your anointing, come in your power. Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, please follow me now. Come, Holy Spirit. I'm inviting everyone to close your eyes. Feel the Holy Spirit. Holy Spirit, we love you. Pumanahon ka po sa aming Espiritu, sa aming kaluluwa, Lord God. At sa aming pang-araw-araw na buhay, mas lalo po natin kayo mahalin. Your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. Inanyayahan po mga participants na itaas ang inyong kamay. We learn the raising and praising of hands. Huwag po kayong mahiya. Reach your hands up high. Taas po natin mga kamay. Lalo natin ang presensya ng banal na Espiritu na ngayon ay pumapanakot sa bawat isa. Sa ating gitna, sinabi ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered in my name, it is I in their midst. The Holy Spirit is resting in our midst right now, dear participants.
Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you. Ating kausapin ng banal na spirito. Nanawa sa pagkakataong ito, simula sa araw na to, aking strengthen ang aking relationship sa Holy Spirit. Patuloy natin kantahin ang Holy Spirit forever. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lord God, we praise and glorify you. We give you thanks, Lord God. We thank you for this wonderful afternoon that you gave us. Thank you for your presence, Lord God. Hallelujah. Ating po sambitin, Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 We praise you. We glorify you. You are our salvation. You are Redeemer. You're Sanctifier, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating po sambitin, sabay-sabay tayong lahat, coming from our heart. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, hallelujah, 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 hallelujah. We bless yung mga participants namin ngayon. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise you. Ano man po, Lord God, ang aming mga dalahin sa pagkakataong ito. Sa mga oras na ito, Lord God, tinatas namin sa iyo. Sa pangalan ng iyong Diyos Espiritu Santo. Nawa, Panginoon. Patuloy niyo kami gawin. Patuloy niyo paglubayan ng mga participants niyo. Na naway mas lalo pa nilang maranasan ang presensya ng banal na Espiritu. Nang sa gayon, Lord God, patuloy nilang makita ang meaning ng totoong pagmamahal mo. Nang sa gayon, ay patuloy ka namin paglingkuran, Lord God. Reaching for your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
I worship you, Spirit and in truth. Lord God, tunay na kaibuti mo sa akin, Lord God. Tunay na dakila ka, Panginoon. Marami po salamat. Hinihiling po namin na patuloy niyo kaming gabayan as we journey together as participants in the CLP. Lord God, inihahabilin po namin ang aming spirito, ang aming katawan, at kaluluwa sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po kayo magsimula. Maraming salamat, Brother Glenn. And if you can stay and remain in front as we express our gratitude and for our little tokens of appreciation. And I would like to call it back Attorney Mario and Mrs. Juvi.